Malayo-layo na yun eh. Daming mga ano din. Si Ate Claire naman, mabilis pa sa alas 4 na nagpapalabas ng picture. Itong si PCO Yusek natin, si Claire Castro. Nga si Mabanta o pamilyang Duterte daw ay close sila. Itong si Mabanta ay close doon kay tawag nitong FPRRD. Dahil lang sa isang picture, na nagkatabi sila. Ito talaga si Ate Claire, talaga namang, ano ito rara talaga ito ng Malacanang. In defense minister talaga ito eh. Wala pa ngang, ang sa akin bastos talaga ito si Ate Claire, no? Without, akala ko abogado to eh. No? I'm sorry sa word, nagiging abogado na ngayon eh. No? So, bakit? Ito, nung pinapalabas ni Presidential Communications Office ang mga litrato ng mga nagapakita na si Franco Mabanta, kasama niya si dating Presidente Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte. Picture lang yun. Walang ipinag-iba doon sa picture ni Madriaga, no? Ay pinipresenta ni PCO Undersecretary and Palace Press Officer na si Claire Castro. Itong mga picture nito sa ongoing na mga development nitong si Mabanta. Yung bagong development kay Mabanta na bago lang nadakip ng mga National Bureau of Investigation sa allegedly bribery, no? Attempt of bribery. So sabi pa ng NBI, dinakip nila si Mabanta dahil sa aligasyong extortion scheme, extortion scheme na tinutumbok dito ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung makita nyo dyan, ang bilis pa sa alas 4 ni ni tawag nitong Ate Claire na nagpapakita, si Mabanta ay FPRR dito. So anong significance kapag ang tao ay nagkasala at nagpapapicture sa iyo? Sasabihin mo ngayon, ito DDS ito. Yan yung mga lining ni ni Ate Claire eh. Sasabihin ngayon ni Ate Claire na DDS ito. So, sa akin ito ganito mga kapartners wala naman problema yung ginagawa ni Ate Claire kasi siya naman talaga naghahanap ng problema eh. Ba't ang bilis mong nag-segue doon sa kampo ni Duterte? Anong ibig sabihin mo? Ano ang iyong ibig sabihin? Unang-una, itong si Mabanta ay totoong nagsalita na may hawak siya na video footages at facts na bago nila i-release ay talagang nakarating ito kay Romualdez. Kaya ganito na ang sitwasyon ngayon. Ewan ko, sa legal aspect, hindi ako hindi ko pakikialaman yung legal na aspeto niya, no? Kasi hindi natin alam kung totoo at hindi natin alam kung gawa-gawa lang. Pero ang bukod tangi kung alam at nakikita at nag-viral po sa social media ngayon, yung mga video na kung saan si Mabanta ay wini-welcome ng kampo ni PBBM at nag-beso-beso pa nga kayo ni Lisa Marcos di ba? Nagbeso-beso pa nga kayo ni PBBM dahil nga ito siya ay dati na nagtatrabaho sa poder ni PBBM. Kasi ang tawag diyan ito sa amin kasi sa radio may tinatawag kaming vocalist kapag ikaw ay singer ka, no? Sa isang banda. Ikaw yung nagdadala sa buong banda, kumakanta dyan, tumasayaw para ang mga tao ay mahook mo, ayusin mo yung boses mo. Parang ganon ba? Sa amin naman sa radio, may mga kasi kami, may mga sa akin dito, network-based tayo, dito ganito ganyan, wala tayo doon. Pero pag ikaw ay individual, natatrabaho ka, at saka broadcaster ka, katulad ka ni
dating broadcaster ng SMNI na ang tatalas ng dila against kay Pastor Kibuloy, akala mo kung sinong may pangalan dyan sa industriya, no? At saka ay kinukot yan niya ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy. Nakalimutan ko na yung apelyido niyan kasi lahat ng mga apelyido ng mga masasamang tao ay gusto kong mawala sa isipan ko. Pero kapag natatandaan ko yung mga ginagawa nila, walang pinag-iba sa mga taong bayaran, no? Makikita po natin yan kasi at gusto lang sumikat, pipinturahan ka ng itim para sila ay magiging puti, kunyari. Pero, nagpapasikat lang yan. Oo. So, dito po tayo sa pinapakita po natin na picture nitong si Ate Claire. Ang ipinagtataka ko po, Ate Claire, bakit ang bilis mong nakapagpalabas niyan? Anong ibig mong sabihin ngayon? Ito, Attorney Claire Castro. Anong ibig sabihin mo sa pagpapakita mo ng mga picture? Ngayon, nagsilabasan yung mga video. Bakit hindi ka nagpalabas ng video ni PBBM? Sana pinapalabas mo yung video ni PBBM. Sana pinapalabas mo yung video ni Lisa na ang higpit ng kanyang hawak at saka beso-beso at saka pag-ako sa Bisaya pa, ngadto kang mabanta. No? Ang higpit kasi ganun sila ka-close. Ngayon, sasabihin mo ngayon na close sila si PRRD kay Mabanta, close sila si Vice Presidente kay Mabanta dahil nagpapapicture. Ako, kapag nadikit ka sa akin, tapos may nagpicture, tapos nagkadikit tayo, close na tayo, close tayo kasi nagkatabi tayo, closed. Pero doon sa pagsabi na kilalang kilala at kaibigan, mahirap po yun. No? Iba yung magkakilala tayo at iba yung magkakaibigan tayo. Yan, ang laking bagay niyan, ano? Pero ganito nagsilabasan itong, kasi triggering device kasi ito si Ate Claire. Nung nagsilabasan itong tawag nito mga picture na kanya pong sinasabi na, ang yung tanong nyo sana ganito, hindi, ang dali mong nakapag-print, Ate Claire. Pinapaalam mo ba yan sa boss mo? Tingnan mo yung nagbumirang kasi kayo ngayon mas close pa kung titignan itong si PBBM at saka si Franco Mabanta. Sasabihin natin hindi na nagtrabaho si Mabanta kay PBBM. Kahit na. Sasabihin mo ngayon, doon na nagtatrabaho kay PRRD. Doon na nagtatrabaho kay Vice President Inday Duterte Carpio. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Kumusta na yung sitwasyon nyo dyan sa Malacanang? Nakikita ko ngayon, nagkawatak-watak na kayo kasi itong triangular na ito, tatlo lang naman yan sila Sabi nga ni Sara ay dalawa lang yan nagdidesisyon sa Kongreso. Isa lang yung utak yan. Executive. Kasi ito si BBBM to Romualdez to Zaldico. Yan, si Ko, Romualdez, at PBBM. Kayong tatlo, ang pahamak dito sa ating bansa. Kayong tatlo, ang walang habas na nagmumudmud ng pera na instead of para sa ating mga proyekto, binibigyan nyo ng yung mga masasamang tao ng mga buhaya, pinapakain nyo yung mga buhaya dyan sa Kongreso, kaya ito nga tayo ngayon. Just to defend you. Dipinsahan kayo sa anong mga ginagawa nyo, mga kabrustugan sa ating bansa. Ito tayo ngayon. On energy crisis tayo, yung pinag-usapan po natin, ganitong klase ng mga problema. Ito ang tanong ko. Kung totoo, I have a benefit of the doubt to Francisco Mabanta. Bigyan ko siya ng benefit of the doubt sa ganitong klaseng uri na mga alam naman natin, itong NBI sa ngayon, wala na yung credibilidad nila Totoo kaya ito or part ng mga script nila just to pin down Mabanta dahil may hawak si Mabanta na malaking information. Kapag may malaking information ka against the present administration, sasabihin agad, DDS ka. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Oo, hindi po ganon. Ito yung
ah, tawag nito ito yung sagot. May nagpapalabas kasi sila ng ano nagpapalabas ng sagot ito No, unang-una, yung PCO, si Yusik Claire Castro, ay mabilis pa sa alas 4 na nagpagpalabas ng litrato ni FPRRD o si Sara, Vice Presidente Sara, human nga gidakop si Mabanta sa NBI, no? Pero ang resulta, yung mga video, yung mga pictures nila ni Mabanta at saka PBBM sa parte nagsilabasan ngayon. Ito yung sagot ng tawag nitong sabi nila may solid na evidence na word itong na conversation itong si Mabanta sa NBI, no? Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kasi, yung mga boses ngayon, meron ng mga gadget dyan na makuha yung mga boses mo, no? Marami na nga nabiktima dyan sa mga scammers, ano? So, bakit viral itong si Mabanta? Ito ngayon. Kunting story lang. May panahon pa naman po tayo, no? Si Franco Mabanta, isa po siyang kilalang personalidad sa Pilipinas na nagmula pa sa Manila. Bago siya pumasok sa masalimuot na mundo ng politika at social media, una siya nakilala ng publiko bilang isang commercial model at actor. Commercial model pala ito at actor, no? Marami ang nakakaalala sa kanyang bilang isang Jasper. Jasper ang tawag sa kanya. Sa isang tanyag na patalastas ng soft drink noon, bilang bahagi ng 2000s, no? Sikat ito, no? At nagiging VJ din siya para sa music channel na MYX, yung Mix. Kung saan naging tatak niya ang pagiging bibo at palakaibigan sa harap ng kamera. Ito pala itong attitude niya Pagdating sa kanyang credential at trabaho naman, ay inilalarawan ni Mabanta ang kanyang sarili bilang isang strategist. Ito na ngayon, nagiging strategist na siya, no? CEO, tech investor, at digital analyst. Kasi nag-evolve ng ating ng ating mundo sa social media, no? Ito ay nagbibigay ng serbisyo para sa mga malalaking pangalan sa politika. Kaya nga nandyan siya kay PBBM Kasi strategist siya, tech investor siya, at politically, maganda yung kanyang mga turo, no? Noong 2022, nagsilbi siyang social media strategist para kay Ferdinand Bongbong Marcos sa kasagsagan po ng eleksyon. Bago ito pumasok sa pagkakapangulo, ay naging consultant din siya para sa iba pa mga politiko na naghahanap ng lakas sa digital space. So, I have the product. Ito ako ngayon. Digital political analyst po ako. Ganito ang gagawin natin. Blah, 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 to promote you. At saka magiging maganda yung aura mo sa mata ng tao kasi nasa social media nakatuon ang mga tao sa ngayon. So, yun yung mga trabaho nitong si Franco. Kaya napadikit siya diyan kay PBBM. So, sasabihin mo ngayon, Claire, na hindi sila kilala, hindi sila close. Oo. So, ito si Mabanta naman ngayon ay nagiging founder din ng digital media, itong Peanut Gallery Media Network, itong PGMN. Itinayo ito noong 2024. Ang bilis na kumagat kasi ang ganda ng pagano niya, mga talent niya dyan, ang ganda no? Ang network nito ay naglalayo maging plataforma para sa mga viral voices. At madalas bansagan bilang isang pro-Duterte na outfit dahil sa mga linyada ng mga host nito. Kasi dispabor sila doon sa mga nangyari dyan sa loob ng Malacanang at saka sa ating administration. So sasabihin, pabor ito kay Duterte. Kapag may mga katulad sa akin, babansagan tayo na pro-Duterte kasi pabor sa kanya itong ating mga komento. Ang sa atin naman ngayon, ang present naman nangyari sa ating bansa. Na hindi mo na talaga may tago ang kabaluktutan at saka yung dumi
na sila-sila na nga yung naglalaban-laban sa ngayon. But anyway, mamaya sa atin pong pagbabalik, no, at alamin natin itong story pa about ni Mabanta,